Naghahanap ba kayo ng mapapasyalan para masulit ang natitirang araw ng tag-init pero ayaw nang lumayo? Pwede pa rin maka-experience ng summer saya sa probinsya, ilang oras lang ang layo mula sa Metro Manila. Tara na sa Batangas at tour guide natin, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Thinking of a quick getaway o overnight stay? Baka sign mo na to para ma-explore ang probinsya down south of Metro Manila. Mula sa tinaguriang Little Rome of the Philippines at isa sa progresibong lungsod sa Batangas, tayo na din sa Lipa City. First stop natin dito sa sinasabing The Netherlands ng Pilipinas, ang world-class na The Old Grove Farmstead na matatagpuan sa Barangay Lodlod. And with just 2-hour drive away from Metro Manila, ma-enjoy mo na ang iba't ibang amenities dito. Ang day trip starts at 750 pesos na may kasama ng breakfast at only photo op sa 500 hektaryang leisure farm na dati raw taniman ng prutas at gulay. Very romantic sa kanilang barn house. Ang windmill at man-made lake will make you feel one with nature. Isama pa ang cafe at Old Grove Village na para kang nasa ibang bansa. Pwede ring makipag-bonding sa mga cute na tupa. And to keep the fun running, sino pa nga bang mas masarap kasama sa galang ito? Kundi ang mga runners ng Running Man Philippines Season 2! Dito lang! Sobra! Kasama sina Buboy Villar, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos at Angel Guardian. After the taping, ngayon ito bilad na bilad tayo sa araw. How's the experience so far sa pagpapakain ng mga sheeps? Actually po, negative 20 po kasi talaga sa Korea. 22 actually. Okay. Kumbaga, kaka-defrost lang po namin. Joke lang. As in, maganda to ngayon kasi nakakamiss. Season 2. Sa Season 1, nagkakailanlan kami. Ito mas lumalim pa. Okay. Yung bonding namin. May kanya-kanya kaming changes for the season. Okay. May character development. Yes, meron po kaming kanya-kanyang character development na nakakatuwang panoorin. Iba yung weather, malamig, so iba rin yung visuals, mapapanood ng mga Okay. tao. 1, 2, 3, let's go Running Man! And just like the challenges na hinarap ng mga runners natin at pag-explore sa iba't ibang lugar sa South Korea, hindi pa tayo tapos sa pamamasyal, samahan nyo kami as we continue our Batangas Expedition. Mula sa Dalampasigan, underwater expedition o free diving, lahat yan nandirito. Bukod sa nakita nilang maganda at masarap pumasyal sa Batangas, malalambing ang mga Batanggenyo kahit sinasabi nating tayo ay barako. Yan yung #1 contributor why we have repeat tourists. Isa ang Villa Tortuga na itinuturing ng century-old house. Itinayo taong 1800. Pagmamayari ito ng Gahol family sa kaipinasa sa angkan ng Garcia Leonor, na ngayoy costume rental studio na. May experiential tour pa nga rito sa Villa Tortuga. May mga costume na pwedeng isuot ng mga bisita para mas maramdaman ang pagbabalik sa nakaraan. Gaya na lamang nito. Pagdating sa pagkain, hindi problema ang gutom din sa amin. You name it, Batangas has it. Ang legit at authentic na lapot ng lomi, sa Batangas mo lang mahahanap. Ang toppings nga rito hindi tinitipid, loaded kung loaded. Ang kapeng barako rito ay pinaglalaban ng sarap at sipa. Ginagawan pa ng ibang version. Here's kapeng barako with mango syrup and basil. Makatulog ka pa kaya sa kapeng barako smoothie with ice cream. At ang ever-savory soup na gotong Batangas, pinasosi pa. Ala ano gangang sarap na re. Kaya tara na dito sa lalawigan ng matitigas. Tara dito sa Batangas. Paul Hernandez para sa 24 Oras Summer Saya sa probinsya.
Hinigpitan ng Department of Foreign Affairs ang visa requirement ng mga Chinese national na papasok ng Pilipinas. Ang dahilan ng paghigpit sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Mga Chinong pumapasok sa Pilipinas bilang turista at kalaunay iligal na nagtatrabaho sa bansa. At mga Chinong nagtatrabaho sa mga iligal na POGO o Philippine Offshore Gaming Operators at kung minsay napapaaway pa sa mga kapwa Chino. Sila raw ang pwedeng mabawa sa mga Chinong pumapasok sa bansa ngayong hinigpitan ng Department of Foreign Affairs ang visa requirements nila papunta sa Pilipinas. Hihingi na ang Pilipinas ng Social Insurance Certificate bilang patunay ng kanilang pagkakakilanlan, isang requirement na hindi raw hinihingi dati. The most important thing, yung pagdagdag, is you have to show your social insurance certificate. Parang SSS natin. It's a more sure way to verify the identity of the applicant. Ang rason sa paghihigpit, Kami magpapasa ng fake bank statement, fake employer certificate, and mahirap i-verify yun kasi written in Chinese. And we have also some local hired people, Chinese speaking, pero still, ang daming nag-apply. ang paghingi ng Social Insurance Certificate, ginagawa rin daw ng iba pang embassy sa China. Nataon ang paghihigpit sa visa requirement sa mainit pa ring bangayan sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero gitan DFA, walang kaugnayan sa naturang issue ang bagong visa policy. Sa datos ng Department of Tourism, mula January hanggang May 10 ng taong ito, ikatlo ang China sa pinakamaraming turistang dumating sa bansa na nasa mahigit 150,000. Sa kabuuan ng 2023, ikalima ang China sa dami ng turistang dumating sa Pilipinas sa bilang na mahigit 263,000. Paglilinaw ng DFA, welcome pa rin sa Pilipinas sa mga turistang Chino na makapagpapasa ng requirements. We are encouraging quality tourists to come to the Philippines. We're not shutting them off. In fact, these measures are also mutual protection. Like, okay, basically, sinong itong mga pasaway that are coming in using fake documents or they're here, nag-extend sila, or they just walang TNT. Magtutulungan din daw ang DFA at ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Bureau of Immigration para mabantayan yung mga Chinese tourists na nasa Pilipinas na pero gustong manatili dito ng mas matagal. Depende raw kasi sa uri ng visa ang tagal ng pananatili ng dayuhan sa Pilipinas. What has been more convenient is that you just convert your tourist visa when you get here. But of course, BI and all the other agencies involved are now being also more careful, more strict. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Bangka na hindi na kailangan ng krudo, mas tipid na, mas environment-friendly pa. Yan ang first Filipino-made na solar-assisted electric boat. Tara, let's change the game at subukan ang Ceci E-Boat. Mga kapuso, the heat is on! Pero kahit gaano pa kainit ngayon, mapapakinabangan pa rin ang sikat ng araw dahil sa solar energy. At yan ang magpapaandar sa e-boat na to. Ito ang first Filipino design and made electric boat, named as Safe, Efficient, and Sustainable Solar-Assisted Plug-in Electric Boat, or Ceci E-Boat for short. Developed by engineers from Mapua University, headed by engineer Phoebus Cruz. We want to create a boat with zero emission, to have it powered by battery and 100% electric motor. Ang proyekto, co-funded by DOST at ng Department of Energy. So marami ng efforts on the modernization sa land. May Egypt, IBAS, E-Trike. Then they want also to carry over yung momentum na yun sa maritime naman. Siyempre, susubukan nating sakyan yan. So, i-on na ni Sir ang ating e-boat. Sa gitna na tayo ng dagat, pero hindi natin maramdaman pa rin na
may nag-aandar sa atin naman na ganyan kasi katahimik yung Ceci. Kita mo naman, ang tahimik, para lang siyang sumisipol. We selected yung motor with the highest efficiency as well as yung battery natin. Mabilis mag-charge while matagal gamitin. Bukod sa fully electric o pwedeng i-charge sa 220 volts, solar-assisted na rin ito. Itong Ceci or yung e-boat natin can run for 2 to 4 hours. Doon ay galing tayo sa regular chargings. Pero kung nakabilad tayo sa araw at meron tayong constant source ng solar energy, 1 to sawa po ang running ng Project Ceci. Pag maganda yung level nung araw, hindi na niya gagamitin yung battery. It will automatically switch solar panel. May tracking and monitoring instrument din para makaiwas sa banggaan. At dahil renewable energy ang gamit, mas tipid ang operation cost na nasa 25% lang kumpara sa paggamit ng fuel. Right now, yung Ceci e-boat is as a tourist boat. So pwede nating i-transport yung mga tourist from one island to another island. But the core technology, which is the electric boat system, pwede rin siyang gamitin for inland ferries, for mass transportation, and eventually pwede rin maging fishing vessels. So yun, maganda yun. No? So yun ang vision natin. Mga kapuso, hindi na lang sasakyan pati e-boat, meron ng sariling bersyon dito sa Pilipinas na sustainable at cost-efficient pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang natatanggap na impormasyon na may miyembro ng PNP na sangkot sa umunoy destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Tinawag naman niyang sinungaling ang dating PDEA Intelligence Officer na nag-uugnay sa kanya sa illegal na droga. At nakatutok si Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa General Santos City, tinanong ang tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Na meron umanong mga retired at aktibong mga miyembro ng PNP na nagre-recruit para mapaalis sa pwesto si Marcos. Ayon sa Pangulo, wala daw siyang natatanggap na impormasyon na may pulis na nadadawit dito. Wala pa may report na interacts. Yung mga retired, baka meron na mga gumagalaw na kasi sumasama sa mga discount ang ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, siyempre sa officer ko, wala naman tayo nakikita gano'n na namumulitika ang mga pulis. Mensahe niya sa PNP at Armed Forces. Kahit hindi mo ako binoto, okay na sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang inihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng kanila. Tinawag naman niyang sinungaling ang dating PDEA Intelligence Officer na si Jonathan Morales na nagdidikit sa Pangulo sa illegal na droga. Mahirap naman bigyan ng distansya. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantay na. Kaya walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Nasa General Santos City ang Pangulo para mamahagi ng tulong sa mga apektado ng El Nino. Nasa 10,000 magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tig 5 kilo ng bigas at 10,000 pesos na financial assistance. Namahagi rin ng Pangulo ng tulong sa Isulan Sultan Kudarat. Itinurn over ng Pangulo ang 50 million pesos na tseke para sa mga magsasaka at mangingisda sa Sultan Kudarat at 50 million pesos din sa probinsya ng North Cotabato. Bukod dito, naglaan din ng 100 million pesos ang Department of Social Welfare and Development Region 12 para sa 10,000 beneficiaries sa probinsya. Nakatanggap sila ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AX at 5 kilong bigas. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Just Tony Humamil, nakatutok 24 oras. Naghain ng reklamong cyber libel sina Sharon Coneta at Kiko Pangilinan laban sa showbiz columnist at host na si Christy Fermin. Masama na raw kasi ang epekto ng mga pahayag ni Fermin laban sa kanilang pamilya. Narito ang report ni Nelson Canlas. Even my children have, have suffered, and sama ng loob nila, we've been off social media partly because of this.
Ito ang pahayag ni Sharon Cuneta habang naluluha matapos niyang mag-file pati ng kanyang asawang si former Senator Francis Pangilinan ng reklamong cyber libel laban sa kolumnista at host na si Christy Fermin. Naging mapanira na raw kasi ang mga naging pahayag ni Fermin sa kanyang online show at mga kolum na nagkaroon ng masamang epekto sa mag-asawa at kanilang mga anak. Yes, we are public figures, but we also have rights. Because ang daming nagsasabi, hindi, pag public figure kayo, dapat tiisin ninyo yung mga pagsisinungaling at paninira. But that's not the case. In fact, we also have private rights. Lalo na when the matter is not of public interest, meaning it's a personal issue, personal family matters and concerns. Giit pa ni Megastar, masakit sa kanyang kalooban ang magsampa ng reklamo laban sa itinuring niyang kaibigan. So I reached out to her, and for a while I had so much affection for her kasi feeling ko tanda na natin, tanda ko na. I was looking only for good points in people. And then after a while, parang suddenly I was shocked kasi konting lalabas, parang hinusgahan ka agad, di ka man tinanong. It's there's so much unfairness also. People only see kasi yung surface, di ba? Dagdag pa ni Sharon, samot-saring masasakit na malisyoso at mapanirang pahayag ang lumabas sa loob ng 4 na dekada na kanya raw tiniis. Pero nang nakita na niyang nasasaktan ng kanyang mga mahal sa buhay, nagdesisyon na siyang magreklamo. Inalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung 3 anak ko, mabuti akong ina. So napakasakit sa akin, napaka-patong-patong. Tugon ni Fermin sa kanyang YouTube show na Christy Ferminute kanina, "Don't shoot the messenger." Kasama raw sa kanyang trabaho ang mga ganitong kaso at naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang reklamo. Pero hindi pa raw siya makakatugon sa mismong reklamo dahil hindi pa nakakarating sa kanya ang kopya nito. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras.